katanungan mula sa mga kapatid natin. Sabi niya, Assalamualaikum Ustad, may tanong lang po ako. Kung sakaling ikaw ay nasa kalagitnaan ng wudu o ghusl at ikaw ay umihi, kailangan po bang ulitin mula sa simula ang iyong ginagawa? O maaari mo lamang ipagpatuloy matapos linisin ang sarili? Jazakallahu khairan. Okay, so sagutin natin. So bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi kapatid, no? At naway dagdagan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapaki-pakinabang na kaalaman at tamang pag-unawa sa kanyang din. Ang iyong tanong kapatid ay may kinalaman sa mga nawaqid al-wudu, ibig sabihin mga bagay na sumisira sa wudu at sa pagkakaiba ng hatol sa pagitan ng wudu at ghusl. Na kung kaya, ano ang hatol kapag umihi habang nasa kalagitnaan ng wudu o ghusl? So, una, kapag umihi habang nagsasagawa ng wudu, ang hatol dito, kung umihi ka habang nasa kalagitnaan ng wudu, masisira ang iyong wudu at kailangan mo itong ulitin mula sa simula. Ito rin yung case kapag ikaw ay nautot habang nagsasagawa ng wudu. Ito ay dahil ang pag-ihi ay kabilang sa mga bagay na nagpapawalang bisa sa wudu. Sinabi ng Allah sa Suratul Ma'idah, "Aw jaa'a ahadun minkum minal gha'it," o may isa sa inyo na nanggagaling sa lugar ng pagdumi o pag-ihi o pagdumi. Sinabi ng Propeta sallam, "La yaqbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda." Muttafaqun alayh. Hindi tinatanggap ng Allah ang sala ng sinuman sa inyo kapag siya ay nagkaroon ng hadath hanggang sa siya ay magsagawa ng wudu. So halimbawa, kung nagawa mo na yung paghuhugas ng mukha, paghugas ng mga kamay, pagkatapos ay umihi ka, di ba, o kaya nakautot ka, nawalan ka ng tahara at hindi sapat na ipagpatuloy lamang ang natitirang bahagi. Kailangang linisin mo na ang najasa, especially kapag umihi ka, at magsagawa muli ng panibagong wudu. Ikalawa, kapag umihi habang nagsasagawa ng ghusl. So dito ay may kaunting detalye. Kung ang ghusl ay para sa janaba, halimbawa pagkatapos ng pakikipagtalik, pagkatapos ng paglabas ng similya, pagkatapos ay umihi ka habang naliligo, no? So ang hatol dito, hindi mo kailangang ulitin ang buong ghusl mula sa simula. Ngunit kailangan mong hugasan ng najasa, tapusin ang ghusl, no? At magsagawa ng wudu, o just in case pagkatapos o bilang bahagi ng ghusl. Okay? So bakit? Dahil ang pag-ihi ay sumisira sa wudu, ngunit hindi nagbabalik ng janaba. Ang janaba ay natatanggal pa rin sa pamagitan ng ghusl. Kaya ang nawala lamang ay ang wudu na kasama sa ghusl. Okay. So si Imam Ibn Qudamah rahimahullah ay nagpaliwanag sa Al-Mughni na kung may lumabas na ihi habang naliligo para sa janaba, hindi na kailangang ulitin ang buong ghusl sapagkat ang janaba ay natiling matatanggal sa paghuhugas ng buong katawan. Ang kinakailangan ay panibagong wudu para sa pagdarasal. Syekh Ibn Taymiyyah rahimahullah nagsabi, kung umihi ang tao habang naliligo mula sa janaba, hindi nito ibinabalik ang janaba, ngunit nasira ang kanyang wudu. Kaya kailangan niya magsagawa ng wudu para sa sala. Okay? So isang practical na paalala, kaya inirekomenda ng maraming ulama na umihi muna kung may nararamdamang pangailangan, pagkatapos ay magsagawa ng wudu o ghusl upang maiwasan ang pagkaputol ng tahara at pagdududa sa sarili. Okay? So bilang buod sa mga nasabi natin, umihi habang nasa kalagitnaan ng wudu, ang hatol dito, kailangang ulitin ang wudu mula sa simula. Umihi matapos makumpleto ang wudu, nasira ang wudu at kailangan magsasagawa muli. Umihi habang nasa ghusl para sa janaba, hindi kailangang ulitin ang buong ghusl. Ano ang kailangan sa ghusl? Linisin ang najasa, tapusin ang ghusl at magsagawa ng wudu para sa salah. Bumabalik ba ang janaba dahil sa pag-ihi? Hindi. Okay? Kaya ang Islam kapatid ay relihiyon ng kalinisan at kaayusan. Kaya kapag may nangyaring bagay na sumisira sa wudu, sa gitna ng paglilinis, hindi ito dahilan upang mabahala ng labis. Sundin lamang ang itinuro ng Sharia at ipagpatuloy ang pagsamba ng may kapanatagan. Sinabi ng Propeta sallam, "Inna ad-dina yusrun." Rawal Bukhari. Tunay ng relihiyong ito ay madali. Okay?
Kaya naman, kung ikaw ay umihi habang nasa kalagitnaan ng wudu, kailangan mong ulitin ang wudu mula sa simula. O kung ikaw naman ay umihi habang nagsasagawa ng gusol mula sa janaba, hindi mo kailangang ulitin ang buong gusol, ngunit kailangan mong linisin ang najasa at magkaroon ng wudu bago magsagawa ng salah. Okay? So, Allahu a'lam bissawab. So, nakabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.